So today is April 20. So pauwi na sila yung mga nag-shoot. So baka Friday ako makapag-ayos ng files or Monday. Depende. So yan. Kasi hindi naman ako pwedeng pumunta doon ng hapon. At ayan pa rin ang suot ko. Lagi ako naka-block kapag may period. So yan. Tapos ginilan ako ni mama. Dinuguan. So paborito ko to. At kakain na ako. So, inaalala ko talaga Saturday, Sunday. Sana makasama. Pero just in case, ayan, late na ako makakapagsabi. Ay, ang dami ko iniisip. So, yan at yan lang. Ayun guys, so napakamay tayo ng wala sa oras. Ang sarap. Yan o. Paborito ko yung kasi yung binili ko na hand soap. Paborito ko yung dinuguan. So, nakailang kanin din ako. Diba? Wala pang tubig-tubig yan. So, ayun guys. So, fresh na ulit. At, tinan mo, diba? Sabi sa'yo haggard pa din kahit bagong ligo. So, ayan. Ice cream and tubig. Meron akong tubig. So, yun pa rin nasa isip ko. Sorry, paulit-ulit. Gusto ko talagang maghayahay. So, wala naman na akong aasikasuhin. Okay na siya. Yung dito, dadagdagan niya yung nasa tuktok. So, yung madadagdag dyan, yung mga nandun sa kama ko sa kabila. At di ko alam kung nadidinig nyo kasi natatakpan ko yung sa speaker. So yun, tapos ito. Bam! Ang gulo. So, magtatapon na ako ng mga lata-lata. Kasi ano yan, mga pinaglagyan ng mga bangles. Tapos yung shades ko, mga hindi naman masyadong nagamit, nagsiluwag na. Alam mo yon. Tapos ito yung regalo sa akin nung 18th birthday ko. Yan siya. Clip to Ipit mo dyan yung picture mo. So yun. Lahat ng gift sa akin nung 18 ako, karamihan, puro pink. So natuwa ako, grabe. Kasi kahit na ano ibigay mo sa akin, basta pink. Masaya na ako. Tsaka to, masaya na ako sa ganyan. Tapos may corona pa. Pak. Diba? Ilang taon na rin to. So, yun guys, just in case na may pahabol, yun na lang yung papakita ko. And just in case na wala na, ayun, closing na lang tayo ng ganito. Na lang tayo, te. So, yun. At inaantay ko na lang yung text nila kung nakauwi na rin sila ng Manila para nga yung mga files sa asikasuhin, ko na. Ilalarga ko na. So, just in case na magkita kami ng manager ko, yun nga magpapaalam ako na sana wala talagang ganap nung araw na yun. And sana makahabol ako doon sa lakad kasi head counts kasi yun. So, last minute ako and sana makahabol. So, sana hindi rin ako mabengga ni daddy kasi nga hindi ko naman hawak yung schedule ko. So, pati si na daddy nahihirapan din sa schedule ko kasi nga paiba-iba yung araw na wala akong pasok. So, mostly talaga pinakapasok ko Saturday, Sunday. Yun yung pinaka Monday ko na kung saan bawat opisina yun yung pinaka rest day. So hindi pwedeng magtugma talaga yung schedule natin. So lahat ng naga-outing laging tinatapat Saturday, Sunday. So yun. At yun guys, lagi ko tinitingnan yan, kala ko sira. So later na lang and huminto yung showtime. Ayun guys, so dito ko na ina-end yung vlog. Kahit na wala akong pasok ng Sabado, Linggo, hindi na rin ako aabot dun sa head counts dahil para dun sa mga bilang ng tao, para dun sa bus. So, nonsense. Kitam. 'Di ba? Sobrang taliwas ng schedule ko sa lahat. So, yun yung nakakabwisit. And, hindi ko pa as in nararamdaman yung salitang bakasyon. Yung as in hayahay. So, yun lang talaga yung pinakapangit dito sa schedule ko kasi pag nagbakasyon lahat ng mga artista, syempre pati kami, bakasyon din namin kasi
halos lahat ng tao noon busy. So this time, dahil sila lahat tapos na silang magbakasyon, automatic, yung mga pre-day nila, dun sila pupunta sa amin. Kaya, yung mga pre-day nung artist na wala pa silang shooting sa ganitong lugar, dun sila pupunta sa amin, mag-shoot sila. So, sobrang taliwas nung schedule ko. Tapos, yung mga nag-o-opisina pang umaga hanggang alas 5, after ng office, pupunta sila sa amin, mag-shoot. So, yun yung time ko. So, yung from morning to afternoon, yung time na wala sila, yun yung time na it's either pinaasikaso ko yung mga files or nagsasalansan ako ng mga receipts or something channeling lang katulad nung nakita nyo nung nakaraan. At, yun yung pinakapangit kong schedule just in case tapos hindi pa ako as in literal na naka-line up lahat yung schedule ko for the whole April, May, June, July, August. So, yun. At ang pangit pa doon, yun nga, kakasabi lang sa akin, yung sa assistant, etc. And wala pang nakikita. So, kung sino man yung makakasama ko, sana siya yung pumalit sa akin just in case nga na gusto ko talaga magbakasyon. Gusto kong maghayahay. And sana naman, no, lahat ng plano dito sa bahay mangyari na. So, yun yung pinaka-ayoko sa lahat. Yung may mga schedule ako, masasabi ko sa sarili ko na rest day ko, tapos wala namang mangyayari na maganda. So, napakadali ko lang mabwisit. Kasi alam mo yun, lagi akong busy. Tapos yung sa mga day na alam kong wala akong pasok na sana masulit siya, hindi ko siya nararamdaman ng bongga. So, lahat ng mga nakaplano sa akin, guys, hindi talaga siya as in natutuloy. So, pati ang mga meet-up na mangyayari, kung meron man na mangyayari meet-up, hindi din talaga ako as in sure sa schedule ko. And just in case naman na natapat nung araw na yun palagi kasi may pasok ako. So, timing lang talaga si client. Minsan, pag maaga siyang nag-update sa akin, Miss Lynn, hindi kami matutuloy, next day na lang. So, yun, nahabol ako sa inyo. So, ang pangit lang nun, just in case na nagbago ulit yung isip niya pagdating ng hapon, lalarga na naman ako. So, yun yung pinakapangit doon kasi hindi ko talaga as in hawak yung schedule ko. Plus, yung mga iba kong kasama, nag-shooting sila outdoor para sa music video. So, ako yung nag-handle doon sa loob. So, just in case na meron ng assistant, sana pwede ko siyang maiwanan, no? Tapos, gusto ko talagang pumili ng schedule ko na Sabado, Linggo as in literal. Yun yung gusto kong gawing bakasyon para 'di ba lahat ng mga araw na pinasok ko sa kanila na puro konsumisyon yung inaabot ko, sana mabawi ko yun ng puro saya. So yun guys, at ito lang talaga as in nangyari sa akin today. Pinoproblema ko talaga yung Saturday, Sunday ko na sana magkaroon ako ng araw na meron akong magawang matino at makapaghayahay nga ako. So yun, at dito ko na ini-end yung vlog. So parang ang nangyari, puro rant. So yun, at bukas kita-kits tayo. Bukas papasok ako and nakauwi na sila from Baler. So asikasuhin ko na yung mga paperworks plus yung mga penalties. And after ko doon sa mga pinagpupuntahan ko, pupunta na ako dun sa work, back to work ako, and after ko sa mga files, meron uling shooting na kung saan hindi ko alam kung sino yung makakasama ko. And just in case yung manager ko yung makasama ko, hindi ako makakapag-behind the scene. Dahil nandoon din ako sa gitna, nag-aayos ako ng mga ilaw, lahat-lahat. And just in case na iba, siguro makakapag-behind the scene ako sa inyo. And tatanggalin ko na yung laman nito kasi nga, yun nga, wala rin. Hindi rin talaga natuloy yung lakad. So, yun lang. Tapos, alanganin ko pa sasabihin, what if, 'di ba? Payagan ako kasi Friday magkikita nga kami ng manager ko. Payagan ako na hindi ako pumasok na Saturday, Sunday. 'Di ba? So naka-head counts na sila lahat nakapagbayad na. So kami, saan kami uupo? So yun. At guys, grabe. Oo, maganda yung trabaho ko. Marami ako nakikitang artista. Ang pinakapangit lang talaga yung schedule. So, sa mga hindi pa sanay doon sa schedule ko, pasensya na, pero kailangan nyo siyang intindihin. Pero kung ayaw nyo intindihin, wala naman na din akong pakialam doon. Basta ang alam ko, importante na sabi ko, ito yung schedule ko, hindi ko siya hawak. And, hindi ko na rin kasalanan kung nakakapunta man ako sa mga, anong tawag dyan? Yung sa mga meet-up, yun. Kung nakakapunta man ako o hindi. Kasi alam nyo naman yung trabaho ko. And, hindi ako pwedeng umalis na papagurin ko yung katawan ko, plus biglang may kinabukasan, biglang may dating, tapos ang dami kong client ng araw na yon, so bugbog yung katawan ko, plus ako lang mag-isa doon sa loob.
So, napakahirap nun. Kaya kailangan kapag kayong araw na wala akong pasok, as in, nanonood lang ako ng vlog and nag-edit, then habang nagre-render dito nga, nanonood ako sa inyo, pahinga siya as in literal. Dahil ayoko na nangyari kahapon, na hilong-hilo ko, nasa daan ako, tas nagsusuka ako, ganyan. Sa sobrang pagod and puyat yun. So, yun yung mga ganap sa akin. And, sa mga nakakaintindi ng schedule ko, for sure, kayo yung mga tao na nagtatrabaho bilang photog and alam niyo yung schedule bilang photog, guys. And bilang nagtatrabaho sa linya ng studio or sa linya ng mga photography or production, yun yung linya ko kasi. So, sa mga ganon, yung sa magmagawa ng music video, commercial, etc. Alam niyo yan, guys, kung gaano katagal inaabot yung shooting. And napakaswerte ko na lang kung maabot lang siya ng 9 hours o 8 hours. So, kasi ang pinakamatagal nun, 14 to 15 hours. So, hindi namin hawak yung oras kung kailan magkakamali si model or yung kung sino man yung talent namin sa gitna. So, mali, thank you sa inyo lahat, guys. Thank you sa pag-iintindi ng schedule ko. And thank you dahil palagi pa rin ako kasama dun sa umaga nyo, sa panonood nyo sa akin. Thank you, and nakita ko lahat ng mga tao na literal, na as in, from the start, nandiyan pa rin kayo, guys, and lalo yung Ube Trends, kinapalan ko yung mukha ko sa kanila, tsaka kay Rice, Simple Rice, si Rizel, so yun, at sina Chai, sina Kuya Yuden, Mami in UAE, yan yung mga as in literal, tapos sina Deo, yun yung mga naaalala ko na sila pa lang yung mga as in friend ko sa YouTube world. And nung nag-check ako ng Google ko, nakita ko lahat ng mga tao. And literal, guys, naka-hide yung subscription ko kung ilan yung nakasubscribe sa akin. Pero ang totoo, ang pinakasabis lang na meron ako, nasa 300 lang siya, guys. And nababawasan pa siya. So, wala na akong pakialam doon kung nababawasan siya kasi nakita ko naman mismo sa Google kung sino yung totoong tao na bumabalik-balik doon sa akin and yung mga lagi ko nakakasama. So, thank you din doon sa mga natatanggap kong comment and nagsasubscribe kayo sa akin and bumabalik-balik kayo. So, ganun din yung ginagawa ko sa inyo, guys. Alam ko, yung YouTube nyo lang yung gusto nyong ipapollow or ipasubscribe. Pero kasi yung ginagawa ko, lahat na nakalink sa inyo, sinasubscribe, follow, lahat-lahat ko yan. Kasi yun yung way ko para suportahan ko kayo at magpasalamat dahil napadaan kayo sa channel ko. So, yun. At, wala na akong pakialam dun sa mga nag-unsubscribe kasi alam ko naman talaga na eto yung nakikita nyo sa akin, guys, boring talaga dito sa bahay, pero thankful ako talaga as in doon sa mga tao kasi chinek ko yung si Google and nakita ko lahat ng mga taong naging friend ko na as in ang tagal-tagal na. So yun, guys, alam nyo yan, hindi ko kayo may isa-isa lahat, pero alam ko yung pinaka-total yung lahat nasa 300 something lang kayo, as in hindi kayo umabot ng 400, guys. So iniisip nyo nasa 1k sabis na ako sa tagal kong sa tagal kong nagba-vlog. Hindi, maski katiting na pati 500 nga, hindi nga ako umabot ng 500. Pero, masaya na ako dun sa 300 na katao. And alam ko mababawasan pa siya. Pero masaya na ako dun kasi dun ko nakita lahat ng mga tao na pag sinabi nilang susuportahan ka, susuportahan ka. So, thankful ako dahil lahat kayo na naiwan as in literal na lagi kong nakakausap at napapanood sa YouTube. And, iba sa inyo, nakasama ko na, diba? And, makakasama ko pa lang soon. So, lahat yan, wag natin planuhin. And, mas maganda siguro kung biglaan. So, thankful ako dahil hanggang ngayon, 1 year na tayo mahigit, guys. Thank you sa inyo. So, yun, hanggang dito na lang. Bye! Salamat sa panonood. Good night! Yeah, baby.